Dambot, madam. At ang lahat ng aking mga ari-arian, kasama na ang Del Fuego Prime Holdings, ay ipinapamana ko sa aking pinakamamahal na asawa, si Michelle Del Fuego, upang pangalagaan para sa aming mga anak na sina Leo at Mia. Ang boses ng abogado ay tila ugong na nagmumula sa ilalim ng dagat. Malayo, walang emosyon. Para kay Michelle, ang mga salitang yon ay hindi kayamanan. Hindi iyon tagumpay. Iyon ang tunog ng huling pagpapaalam. Ang huling pako sa kabaong ni Daniel na patingin siya sa kanyang itim na bestida. Simple, luma. Ang bestidang suot niya noong una silang nag-date ni Daniel. Ngayon, ito na rin ang bestidang suot niya sa pagluluksa dito. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Pinigilan niya ang pag-iyak. Hindi dito, hindi sa harap nila. Sa malaking salas ng mansyon ng mga Del Fuego, napapalibutan siya ng karangyaan, matataas na kisame, mga painting na gawa ng mga pamosong pintor, at mga kasangkapang antigo. Ngunit ang naramdaman lang ni Michelle ay ang matinding lamig. Isang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi maaari. Ang sigaw ni Doña Victoria ay parang kidlat na gumising sa lahat. Ang matriarka ng mga Del Fuego, nakasuot ng itim na terno na mas mahal pa yata sa lahat ng damit ni Michelle, ay tumayo ng buong bagsik. Ang kanyang mga mata, na minsan ay tiningala ni Michelle, ay ngayon ay parang dalawang nagbabagang tingga na nakatutok sa kanya. Isang pagkakamali ang testamentong yan. Dagdag pa nito, ang bawat salita ay puno ng lason. Ang anak ko ay hindi mag-iiwan ng ganito kalaking responsibilidad sa isang babaeng tulad niya. Tiningnan siya ni Doña Victoria mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basahang marumi na naligaw sa loob ng kanyang malinis na pamamahay. Naramdaman ni Michelle ang paghigpit ng hawak ng kanyang bayaw na si Catherine sa braso ng ina nito. Si Catherine, palaging anino ng kanyang ina, ay nakatingin din sa kanya ng masama. Walang bakas ng pakikiramay. Tanging pagkamuhi. Doña Victoria, ito po ang opisyal at pinirmahang huling habilin ni Sir Daniel. Mahinahong paliwanag ni Attorney Vargas, ang matagal ng abogado at kaibigan ng kanyang asawa. Malinaw po ang nakasaad dito. Malinaw? Malinaw na naimpluwensyahan mo siya. Akusa ni Doña Victoria, idinuro si Michelle. Ginayuma mo ang anak ko. At ngayon, aagawin mo ang lahat ng pinaghirapan ng aming pamilya. Napayuko si Michelle. Ang gusto lang niya ay umuwi. Ang gusto lang niya ay yakapin ang kanyang mga anak, sina Leo at Mia. Napanandalian niyang iniwan sa yaya para lang sa pulong na ito. Ang gusto lang niya ay umiyak nang walang nakakakita. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan niya ay si Daniel. Hindi ko po gusto ng gulo. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses niya ay basag at nanginginig. Gusto ko lang po ng payapang. Payapa? Putol ni Doña Victoria na may kasamang mapaklang tawa. Walang kapayapaan para sa mga ahas na tulad mo. Hindi mo kayang palakihin ang mga apo ko. Hindi mo kayang pamunuan ang kumpanya. Hindi mo alam ang mundo ng mga Del Fuego. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Puno ng pagbabanta. Akin ang mga apo ko. Sabi nito sa paraang halos isang sumpa. Dugo sila ng mga Del Fuego. Mananatili sila sa pamilyang ito. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan sila. Lalo na mula sa isang irresponsableng ina. Tumayo na si Michelle. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi na niya kaya. Attorney Vargas, aalis na po ako. Sabi niya, hindi tumitingin kahit kanino. Mabilis siyang naglakad palabas ng silid, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa mga salitang tumutusok sa kanyang puso na sariwa pa sa kalungkutan. Nang makalabas siya sa malaking pinto ng mansyon, naramdaman niya ang pag-asang makakatakas na siya. Ngunit bago pa siya makalayo, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Malamig, mahigpit. Si Doña Victoria. Lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Ang boses nito ay mahina.
Ngunit mas nakakakilabot kaysa sa sigaw nito kanina. Hindi pa ito tapos. Humigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Sapat lang para maramdaman niya ang sakit. Magsisimula pa lang ang lahat. Lumipas ang mga araw na parang mga multo. Walang kulay, walang buhay. Ginugol ni Michelle ang bawat oras sa pag-aalaga kina Leo at Mia, ang kambal niyang anak. Sa kanilang mga mata, nakikita niya si Daniel. Sa kanilang mga tawa, naririnig niya ang alaala ng kanyang asawa. Sila ang kanyang kanlungan, sila ang kanyang huling lakas. Sinubukan niyang huwag isipin ang mga salita ni Doña Victoria. Baka pananakot lang iyon, baka dala lang ng pagdadalamhati. Umaasa siya na sa paglipas ng panahon, manunumbalik din ang kahit kaunting kapayapaan sa kanilang buhay. Ngunit ang kapayapaan ay isang luho na hindi para sa kanya. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Mia sa kanyang takdang aralin, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Nang buksan niya ito, dalawang lalaking nakauniforme ang sumalubong sa kanya. May inabot silang isang makapal na brown envelope. Para po kay Mrs. Michelle Del Fuego, sabi ng isa sa kanila. Nanginginig ang mga kamay ni Michelle habang tinatanggap ito. Naramdaman niya ang kakaibang bigat sa sobiring iyon. Isang bigat na parang nagpapahiwatig ng masamang balita. Nang maisara niya ang pinto, dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang mga unang salitang nabasa niya ay tumatak sa kanyang isipan na parang markang bakal. Petition for custody. Nahulog ang papel mula sa kanyang mga kamay. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Dinampot niya ulit ang mga dokumento. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat akusasyon. Mental instability following the death of her husband. History of emotional distress. Unfit to provide a stable environment for the children. Mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Mga masasakit na salitang maingat na pinili para sirain siya. Si Doña Victoria Del Fuego, tinupad niya ang kanyang banta. Napaupo si Michelle sa sahig, yakap-yakap ang mga papel. Doon, sa gitna ng kanilang simpleng sala, gumuho ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Una, nang mawala si Daniel. At ngayon, sa banta na mawawala rin sa kanya ang mga anak niya. Mommy, are you okay? Ang maliit na boses ni Leo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo ito sa kanyang tabi, hawak ang kamay ng kakambal na si Mia. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pinunasan ni Michelle ang kanyang mga luha. Pilit siyang ngumiti. Okay lang si Mommy, anak, sabi niya. Kahit na ang puso niya ay durog na durog. Pagod lang si Mommy. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang mga akusasyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Paano niya lalabanan ang isang pamilyang kasing kapangyarihan ng mga Del Fuego? Sila ang may pera. Sila ang may impluwensya. Ano ang laban niya? Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang mga lumang gamit ni Daniel na nakatago pa rin sa kanilang aparador. Kailangan niya ng kahit anong bagay na makakapitan, kahit isang alaala lang. Habang hinahalungkat ang mga damit at libro, may isang bagay na nahulog mula sa isang luma niyang coat. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Hindi niya ito napansin noon. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, may isang luma at kakaibang itsurang susi. Sa ilalim nito, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang sulat kamay ni Daniel. Para sa aking nag-iisang Michelle. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo akong protektahan ka. Patawarin mo ako. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Gamitin mo ito. Huwag kang matakot. Para sa hustisya. Para sa mga anak natin. Mahal na mahal kita. Niyakap niya ang sulat at ang susi. Ito ay hindi lang isang simpleng bagay. Ito ang huling habilin ni Daniel. Isang habilin na puno ng pagmamahal at puno ng hiwaga. Hawak niya ang susi, ngunit hindi niya alam
kung anong pinto ang kaya nitong buksan. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Minsan, nabanggit ni Daniel na mayroon siyang isang personal na drawer sa opisina ni Attorney Vargas, isang lugar kung saan niya itinatago ang mga mahahalagang bagay na hindi niya gustong makita ng kanyang pamilya. Posible kaya? Sa gitna ng kadiliman, isang maliit na sinag ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakaramdam na si Michelle ng kakaibang kaba. Ang susi sa kanyang palad ay tila may sariling bigat. Isang paalala ng misyon na kailangan niyang gawin. Pagkahatid niya sa mga bata sa eskwela, nag-aalangan siyang i-dial ang numero ni Attorney Vargas. Paano kung nagkakamali lang siya ng hinala? Paano kung isa lang itong lumang susi na walang kahulugan? Pero ang mga salita sa sulat ni Daniel ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Gamitin mo ito para sa hustisya. Huminga siya ng malalim at tinawagan ng abogado. Attorney Vargas, si Michelle po ito. Michelle, napatawag ka? May problema ba? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Mayroon po akong kailangang ipakita sa inyo. Isang bagay na iniwan ni Daniel. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na coffee shop sa isang kanto sa Makati. Isang lugar na hindi gaanong matao, malayo sa mga matang mapanghusga ng alta sosyedad. Naunang dumating si Michelle. Habang naghihintay, hindi niya mapigilang paglaruan ang susi sa loob ng kanyang bag. Bawat anino na dumadaan sa labas ng bintana ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Ilang sandali pa, dumating si Attorney Vargas. Ang kanyang formal na kasuotan ay hindi maikakaila. Ngunit ang kanyang mukha ay bakas ang pagod at pag-aalala. Michelle, ano ito? Tanong niya pagkaupo. Walang imik na inilabas ni Michelle ang nakatuping sulat at ipinatong sa mesa. Binasa ito ng abogado. Kumunot ang kanyang noo. Pagkatapos, inilabas ni Michelle ang susi. Halos manlaki ang mga mata ni Attorney Vargas nang makita ito. Tinitigan niya ang susi na para bang nakakita siya ng multo. Saan mo ito nahanap? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Nasa isang lumang kahon ni Daniel. Tumango-tango ang abogado. Tila may inaalalang matagal nang nakabaon sa limot. Matagal na itong ipinagawa sa akin ni Daniel. Sabi niya, para daw sa panahon ng kagipitan. Isang safe deposit box sa bangko. Nakapangalan sa akin. Pero ang susi, sinabi niyang siya lang ang nakakaalam kung nasaan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Michelle. Tama ang hinala niya. Tara na, sabi ng abogado. Biglang tumayo. Ang kanyang boses ay may halong pagkaapurahan at determinasyon. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa loob nito. Ang biyahe papunta sa bangko ay tahimik at puno ng tensyon. Sa loob ng malamig na vault ng bangko, ang aling-awngaw lang ng kanilang mga yapak at ang metalikong tunog ng pagbubukas ng mga kandado ang maririnig. Isang empleyado ng bangko ang naglabas ng isang metal na kahon. Simple. Walang pangalan. Inabot ng empleyado ang kahon kay Michelle. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas ang takip nito. Ang laman ay simple lang. Isang lumang notebook na nababalutan ng itim na leather. Sa ilalim nito, isang folder na naglalaman ng mga bank statement at iba pang dokumento. Kinuha ni Michelle ang notebook. Magaspang ang leather sa kanyang palad. Luma. Mabigat. Tila bapasan nito ang lahat ng sikretong itinago ni Daniel sa loob ng maraming taon. Ano man ang laman niyan, Michelle, basag ni Attorney Vargas sa katahimikan. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nasa likod mo ako. Ito ang habilin ni Daniel at tungkulin kong tulungan kang isakatuparan ito. Tumango si Michelle, hindi maialis ang tingin sa notebook. Ang bagay na ito ang kanyang huling pag-asa. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin sina Leo at Mia, umupo siya sa maliit na mesa sa kanyang silid.
Ang tanging ilaw ay mula sa isang lampshade sa tabi niya. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang binuksan ang notebook. Ang unang pahina ay naglalaman ng sulat kamay ni Daniel. Pamilyar, ngunit ang mga salitang nakasulat ay dayuhan sa kanya. Ang pangalan niya ay Elena Reyes. Sino si Elena Reyes? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa sa huling linya na nakasulat sa pahinang iyon. At utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang opisina ni Doña Victoria del Fuego ay hindi basta isang silid. Isa itong trono. Ang malaking lamesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa eleganteng chandelier. Sa likod niya, isang malaking bintana ang nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Isang kaharian na sa tingin niya ay pag-aari niya. Malamig at kalmado ang kanyang boses habang kausap ang prinsipal ng eskwelahan ni Leo at Mia sa telepono. Yes, Principal Hernandez. I'm just a concerned grandmother. Michelle is a good woman, but she's fragile, lalo na ngayon. I just want to make sure the school is aware para mabantayan nila ang mga apo ko. Bawat salita ay maingat na pinili, puno ng pekeng pag-aalala. Isang binhi ng pagdududa na itinatanim niya ng dahan-dahan. Thank you for your understanding. I trust that you will be discreet. Ibinaba niya ang telepono nang may maliit ng ngiti sa kanyang mga labi. Simple, madali. Ang mga tao ay madaling maniwala sa anumang ibalot sa magagandang salita at pangalan ng Del Fuego. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pasok. Pumasok si Catherine. Ang kanyang mukha ay balisa. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko, na para bang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Palagi siyang ganyan sa harap ng kanyang ina. Isang alipin sa harap ng reyna. Mama, natanggap na ni Michelle ang demanda. Magaling! Sagot ni Doña Victoria. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga dokumentong nasa kanyang mesa. Ano ang susunod na hakbang? Kinakausap ko na ang dati nating kasambahay, si Aling Nita, para tumestigo na lasengga at pabaya si Michelle. Siguraduhin mong sapat ang ibabayad sa kanya para manahimik at sumunod. Malamig na utos ni Doña Victoria. Itinaas niya ang kanyang tingin at tinitigan si Catherine. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. May problema ba, Catherine? Mama, hindi ba ito sobra na? Kawawa naman ni si Michelle. Kawawa ang mga bata. Ang mukha ni Doña Victoria ay biglang tumigas. Ang nangiti ay nawala, napalitan ng isang anyo ng pagkadismaya. Kawawa? Sabi niya. Ang boses ay mababa at mapanganib. Mas kawawa ang mga apo ko kung lalaki sila sa isang inang mahina at walang alam. Dugo ng Del Fuego ang nananalaytay sa kanila. Hindi sila pwedeng lumaki sa lilim ng isang babaeng walang kwenta. Tumayo siya at lumapit kay Catherine. Hinawakan niya ang pisngi nito, ngunit ang kanyang haplos ay walang init. Isang pagbabanta. Huwag mong kalimutan, Catherine, kung nasaan ka ngayon. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, kung hindi dahil sa akin. Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Ang takot sa mga mata ni Catherine ay sapat ng sagot. Ang takot na itakwil. Ang takot na bumalik sa wala. Gawin mo ang trabaho mo, utos niya. Huwag mo akong biguin, muli. Walang nagawa si Catherine kundi tumango. Ang mga mata ay nakayuko sa sahig. Opo, Mama. Umalis si Catherine na dala-dala ang bigat ng utos ng kanyang ina. Naiwan si Doña Victoria sa kanyang opisina. Napatingin siya sa isang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato ni Daniel noong bata pa ito. Nakangiti at walang muwang. Isang saglit. May lumitaw na bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang saglit lang. Pagkatapos, napalitan ito ng bakal na determinasyon. Pinoprotektahan ko lang ang pamana mo, anak. Bulong niya sa litrato. Inaayos ko lang ang mga pagkakamali mo. Kumuha siya ng isang kopita ng mamahaling alak at umupo sa kanyang silya, nakatanaw sa syudad sa ibaba.
Isang nangiting puno ng tagumpay ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagsisimula pa lang at sigurado siya ang mananalo. Samantala, pagkatapos ng nakakapanlumong pag-uusap nila ng kanyang ina, pumasok si Catherine sa lumang kwarto ni Daniel. Ang silid ay hindi pa rin nagagalaw. Tila ba naghihintay pa rin ito sa pagbabalik ng kanyang kapatid. Sa isang desperadong paghahanap ng kahit anong bagay na makakapitan, binuksan niya ang isang lumang drawer. Sa ilalim ng mga papeles, nakita niya ang isang maliit na album ng litrato at sa loob nito, isang litratong hindi pa niya nakikita kailanman. Si Daniel, mas bata pa, nakangiti ng malapad. Katabi niya ang isang babaeng simple pero may kakaibang ganda. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap. Ang kanilang mga ngiti ay totoo. Hindi ito si Michelle. Mabilis na kinuha ni Catherine ang litrato at itinago sa kanyang bulsa bago pa may makakita. Ang gabi ay malalim na. Ang tanging ingay sa bahay ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabilis na tibok ng puso ni Michelle. Sa ilalim ng liwanag ng ilawan, ang luma at naninilaw na papel ng notebook ay tila may sariling buhay. Ang pamilyar na sulat kamay ni Daniel ang nagsasalaysay ng isang kwentong hindi kailanman inakala ni Michelle na posible. Si Elena Reyes, isang simpleng pintor na may pambihirang talento. Ang una at tunay na pag-ibig ni Daniel bago pa man pumasok si Michelle sa buhay niya. Isang pag-iibigang sinubok ng pagitan sa kanilang estado sa buhay at sinira ng isang inang walang puso. Ayon sa tala-arawan, hindi kailanman matanggap ni Doña Victoria si Elena. Para sa kanya, isa itong mantsa sa malinis na pangalan ng mga Del Fuego. Isang gabi, isang mamahaling kwintas ang nawala sa mansyon at sa isang tusong paraan, natagpuan ito sa loob ng mga gamit ni Elena. Isang patibong, isang kasinungalingan na perpektong binuo. Ngunit hindi doon nagtapos ang kalupitan ni Doña Victoria. Nanginginig ang kamay ni Michelle habang binabasa ang sumunod na mga salita. Para patunayan na hindi mapagkakatiwalaan si Elena, gumawa ng paraan si Doña Victoria. Ipinakulong niya si Elena hindi sa isang ordinaryong selda, kundi sa isang pribadong mental institution. Ginawan siya ng peking diagnosis, siniraan ang kanyang pag-iisip hanggang sa halos maniwala na si Elena mismo na siya ay nababaliw na. Naninikip ang dibdib ni Michelle. Ang galit ay unti-unting pumalit sa kanyang kalungkutan. Hindi ito isang simpleng pagtutol, isa itong krimen. Kinabukasan, isang tawag sa telepono ang gumising sa kanya sa masakit na katotohanan. Mrs. Del Fuego, this is Principal Hernandez. Ang boses ng principal ay formal, ngunit may bahid ng lamig. I'm calling about Leo and Mia. Nakarating po sa amin ang ilang nakakabahalang impormasyon. I think it would be best if we could talk in person para masigurado ang well-being ng mga bata. Naramdaman ni Michelle na tila may isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Ang mga salita ng principal, well-being, nakakabahalang impormasyon, ay mga pamilyar na salita. Mga salitang ginamit sa demandang ipinadala sa kanya. Nagsimula na ang lason. Kumakalat na. Pagkatapos ng tensyonadong pakikipag-usap sa principal, kung saan pakiramdam niya ay bawat sagot niya ay sinusuri at hinuhusgahan, sinundo niya ang kanyang mga anak. Sinubukan niyang ngumiti. Sinubukan niyang maging normal. Ngunit ng gabing iyon, habang tinutulungan niya si Leo sa kanyang pagguhit, isang tanong ang bumasag sa kanyang puso. "Mommy," sabi ng bata, hindi tumitingin sa kanya. "Lola Victoria said you're sick, na hindi mo na kami kayang alagaan. Mommy, totoo po bang may sakit ka?" Ang bawat salita ay parang isang patalim. Naramdaman ni Michelle ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya ang anak. Itinatago ang sariling muka sa balikat nito para hindi makita ang kanyang mga luha. "Hindi totoo yan, anak," pilit niyang sabi. Ang boses ay nanginginig.
Mahal na mahal kayo ni Mommy. Hinding-hindi kayo pababayaan ni Mommy. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat. Ang ginagawa sa kanya ni Doña Victoria ay hindi bago. Isa lang itong kopya, isang maruming taktika na ginamit na niya noon para sirain ang isang babaeng nagmahal din sa kanyang anak. Dali-dali niyang tinawagan si Attorney Vargas. Inuulit lang niya ang lahat, Attorney, sabi ni Michelle, puno ng galit at desperasyon. Inuulit lang niya ang ginawa niya kay Elena. Pinapalabas niya na baliw ako, na hindi ako karapat-dapat na ina. Michelle, huminahon ka, sabi ng abogado. Ito na nga ba ang kinakatakutan ko? Kailangan natin ng ebidensya, isang bagay na magpapatunay na ginawa na niya ito dati. Bumalik si Michelle sa talaarawan ni Daniel. Binuklat niya ang mga pahina, ang mga mata ay mabilis na naghahanap ng kahit anong detalye. At doon niya nakita. Isang pangungusap na halos nalampasan niya. Nakahanap ako ng ebidensya. Isang testimonya mula sa doktor na binayaran ni Mama para pekein ang medical records ni Elena. Hindi niya ito matatanggihan. May ebidensya, may pag-asa. Ngunit habang binabasa niya ang mga sumunod na pahina, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Isinulat ni Daniel ang tungkol sa doktor, ang tungkol sa plano niyang pagharap dito. Ngunit sa buong talaarawan, hindi niya kailanman isinulat ang pangalan nito. Para kay Catherine, ang bawat utos ni Doña Victoria ay isang mabigat na kadena. Isang kadenang gawa sa utang na loob at takot. Ngayong araw ang utos ay simple lang. Puntahan si Aling Nita, ang dating kasambahay, at ibigay ang unang bayad para sa kanyang pagsisinungaling sa korte. Nasa isang murang kainan si Catherine, kaharap ang isang matandang babae na ang mga mata ay puno ng kasakiman. Ang sobrang puno ng pera ay nakapatong sa lamesa sa pagitan nila. Siguraduhin mong tama ang sasabihin mo, sabi ni Catherine. Ang boses ay walang emosyon. Isang pagkakamali lang at alam mo na ang mangyayari. Kinuha ni Aling Nita ang sobre at mabilis na isinilid sa kanyang bag. Huwag kang mag-alala, Ma'am. Sa halagang ito, kahit si Judas ay gagawin kong santo. Naramdaman ni Catherine ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Kinamumuhian niya ang ginagawa niya. Kinamumuhian niya ang sarili niya. Pag-alis sa kainan, hindi siya bumalik agad sa mansyon. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Hinahayaan ang mga kalsada ng Maynila na dalhin siya kung saan. Ang litratong nakita niya sa kwarto ni Daniel ay nasa loob ng kanyang pitaka. Isang sikretong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sino ang babaeng iyon? Bakit ganoon na lang ang ngiti ng kapatid niya kasama ito? Isang nangiting hindi niya kailanman nakita noong kasama nito si Michelle. Sa kanyang pag-iisip, bigla siyang napreno. Nakita niya ang dalawang matandang hardinero ng mansyon na nag-uusap sa isang tindahan sa gilid ng kalsada. Nagkataon lang. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na huminto at makinig. Pumarada siya sa malayo at bahagyang ibinaba ang bintana ng kanyang kotse. Kawawa talaga yung si Elena noon, sabi ng isang hardinero. Maganda't mabait na bata, napagbintangan lang. Tiyak na kagagawa na naman niya ni Donya, sagot ng isa. Alam mo naman yon, pagdating sa pangalan ng pamilya, kahit demonyo ay kaya niyang kasabwatin. Ang krimen niya noon, inuulit lang niya ngayon kay Ma'am Michelle. Ang pangalang Elena ay tumusok sa puso ni Catherine. Elena, ang babae sa litrato. Parang binuhusan ng malamig na tubig, bumalik si Catherine sa mansyon na may bagong determinasyon. Hindi na ito simpleng kuryosidad. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hinintay niyang umalis ang kanyang ina para sa isang social event. Pagkatapos, dahan-dahan siyang pumasok sa pinagbabawal na lugar. Ang pribadong pag-aaral ng kanyang ama, ang yumaong si Don Ricardo. Ang silid ay puno ng mga alaala ng isang lalaking tahimik at palaging nasa anino ng kanyang asawa. Naghalughog si Catherine.
Naghahanap siya ng kahit ano, isang sulat, isang dokumento, kahit anong magbibigay linaw sa lahat. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang papeles, sa pinakailalim na drawer, nakita niya ito. Isang kulay lumang envelope. Sa labas, nakasulat ang pangalan niya, Catherine. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang mga papeles, mga legal na dokumento, adoption papers. Ang kanyang buong pangalan ay naroon, Catherine Reyes, bago naging Del Fuego. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Hindi siya isang Del Fuego. Hindi siya tunay na anak. Isa lang siyang ampon. Isang pamalit. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Ang lahat ng kanyang pagsunod, ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo para makuha ang pagmamahal ng kanyang ina ay para sa wala. Dala ang mga papeles, hinarap niya si Doña Victoria pag-uwi nito. Ang kanyang ina ay nagulat nang makita siya sa kanyang silid. Gising pa. Hindi niya ipinakita ang mga papeles. Hindi pa. Tinitigan niya ang babaeng tinuring niyang ina sa buong buhay niya. "Mahal niyo po ba talaga ako, Mama?" Tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. "O isa lang po akong kasangkapan para sa inyo?" Ang mukha ni Doña Victoria ay hindi nagbago. Malamig, walang emosyon. "Gawin mo ang inuutos ko." Sagot nito, tila hindi narinig ang tanong. "At iyon ang magpapatunay ng halaga mo sa pamilyang ito." Ang sagot na yon ay mas masakit kaysa sa anumang sampal. Walang pagmamahal, walang pag-aaruga, tanging halaga, tanging pakinabang. Napatango si Catherine, ngunit sa kanyang puso, isang bagay ang nabasag. Ang koronang matagal na niyang pinilit na isuot ay nagkaroon na ng lamat. Ang mga pader ng opisina ni Attorney Vargas ay tila lumiliit. Ang bawat libro sa istante ay parang isang saksi sa kanilang unti-unting pagkabigo. "Walang pangalan, Michelle," sabi ng abogado. Hinihilot ang kanyang sentido. "Sinubukan kong hanapin ang lahat ng medical records ni Elena Reyes mula sa panahong yon. Pero malinis ang pagkagawa. Lahat ng koneksyon kay Doña Victoria ay binura." Napaupo si Michelle. Ang pag-asang naramdaman niya kagabi ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng pamilyar na desperasyon. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Hindi nagsisinungaling si Daniel sa kanyang talaarawan. Mayroon siyang nahanap. Pinilit niyang alalahanin ang bawat salita, bawat detalye sa notebook. Muli niyang binasa ang mga pahina, hinahanap ang kahit anong maliit na bagay na maaaring nakaligtaan nila. Ang kanyang mga mata ay pagod na. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. At pagkatapos, isang pangungusap ang tila tumalon mula sa pahina. Isang pangungusap na dati ay binaliwala niya dahil sa tingin niya'y hindi ito mahalaga. Paborito ni Elena ang puting daisy. Sabi niya, simbolo daw iyon ng pag-asa. Naalala ko, dinalhan ko siya ng isang bungkos sa klinik na malapit sa isang malaking hardin ng mga daisy bago nila siya tuluyang kinuha. "Attorney?" Biglang sabi ni Michelle, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. "Ang mga daisy." "Anong daisy?" Naguguluhang tanong ni Attorney Vargas. "Isang hardin ng mga daisy." May nabanggit si Daniel na isang klinik malapit sa isang hardin ng mga puting daisy. Biglang nagkaroon ng buhay ang abogado. Mabilis siyang pumunta sa kanyang computer. Isang hardin ng daisy, mga 30 taon na ang nakalipas. Saan kaya iyon? Nagsimula silang magsaliksik, mga lumang mapa, mga lumang direktoryo ng telepono. Nagtanong sila sa mga mas nakakatandang kakilala. Ang paghahanap ay parang paghahanap ng isang karayom sa isang bunton ng dayami. Ngunit ang pag-asa, tulad ng isang daisy, ay nagsimulang sumibol. Natagpuan nila isang lumang lugar sa labas ng syudad, sa may Tagaytay, na kilala dati sa mga hardin ng bulaklak. At sa isang lumang listahan ng mga negosyo, may isang pangalan, Reyes Medical Clinic. Reyes, ulit ni Michelle. Kapangyarihan ng tadhana. Kinabukasan, naglakbay sila papunta sa tahimik na lugar na yon.
Ang dating malawak na hardin ng mga daisy ay isa na lang na ngayong bakanting lote. Ngunit ang maliit na klinika, bagamat luma at kupas na ang pintura, ay nakatayo pa rin. Isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanila. Maputi na ang buhok, kulubot na ang balat. Siya si Dr. Reyes. Sa una, ayaw niyang magsalita. Ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mga mata, kahit na 3 dekada na ang lumipas. Ngunit si Michelle, gamit ang isang boses na hindi nag-aakusa kundi nagmamakaawa, ay ikinuwento ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Daniel, sa tala-arawan, at sa sarili niyang laban para sa kanyang mga anak. Inuulit lang po niya ang lahat, doktor. Sabi ni Michelle, ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kung hindi niyo po ako tutulungan, baka ang sinapit ni Elena ay sapitin ko rin. Tumingin ang matandang doktor sa malayo, sa direksyon ng dating hardin ng mga bulaklak. Tila ba nakikita niya ang isang multo mula sa nakaraan. Si Elena, isang mabuting bata, sabi niya sa wakas, ang boses ay garalgal. Ang kasalanang iyon, dinala ko sa aking konsensya sa loob ng 30 taon. Pumasok siya sa loob ng kanyang bahay at bumalik na may dalang isang manipis na folder, alikabok na at naninilaw. Hindi ko ito itinapon, sabi niya. Inaabot ang folder kay Michelle. Inisip ko, baka balang araw. Darating ang panahon ng paniningil. Ito ang kopya ng orihinal na medical record ni Elena. Bago ko ito pinalitan sa utos ni Doña Victoria. Nanginginig ang kamay ni Michelle habang hawak ang folder. Ito na, ang ebidensyang hinahanap nila. Ang susi sa katarungan. Maraming salamat po, sabi niya, puno ng pasasalamat. Salamat din, Hija, sagot ng doktor. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataong itama ang isang napakatagal ng pagkakamali. Habang pabalik sila sa kotse, puno ng panibagong pag-asa, biglang tumunog ang cellphone ni Attorney Vargas. Sumimangot siya habang nakikinig sa kabilang linya. Ano iyon, Attorney? Tanong ni Michelle, kinakabahan. Ibinaba ng abogado ang telepono. Ang kanyang mukha ay seryoso. Si Doña Victoria, sabi niya. Nagpatawag siya ng isang emergency press conference. Ngayon na. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay tila isang karera laban sa oras. Ngunit huli na sila. Pagbukas pa lang nila ng telebisyon sa opisina ni Atty. Vargas, ang mukha na ni Doña Victoria ang bumungad sa kanila. Live. Sa lahat ng malalaking news channel, nakaupo siya sa gitna ng isang panel na papaligiran ng mga mamahaling abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng peking luha, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang perpekteng pag-arte ng isang nagdadalamhating lola. Hindi ko ito gustong gawin. Simula niya, habang pinupunasan ng isang luhang hindi naman totoo. Mahal ko si Michelle. Tinuring ko siyang tunay na anak. Ngunit mas mahal ko ang aking mga apo. Ang kanilang kapakanan, ang pinakamahalaga sa lahat. Isang video ang ipinalabas sa malaking screen sa likod niya. Isang video ni Michelle, kuha mula sa malayo. Gabi. Hawak niya ang isang bote ng alak. Mukha siyang tuliro. Ang hindi alam ng publiko, ang video ay kuha 1 linggo pagkamatay ni Daniel, kung kailan halos hindi siya makatulog o makakain. At ang bote ng alak na yon ay ibinuhos lang niya sa lababo dahil hindi niya masikmura. Ngunit ang video ay pinutol sa tamang sandali. Sumunod, ipinakita ang isang litrato. Isang litrato ng braso ni Leo na may pasa. Ang hindi alam ng publiko, nakuha iyon ni Leo nang mahulog siya sa kanyang bisikleta. Ngunit sa tabi ng litrato, isang salaysay mula kay Aling Nita, ang dating kasambahay. Binasa ng abogado ni Doña Victoria ang salaysay. Madalas pong umuwi ng lasing si Ma'am Michelle. Minsan, sa sobrang galit niya, ay nasasaktan niya ang mga bata. Hindi totoo yan. Sigaw ni Michelle sa harap ng telebisyon. Ang kanyang boses ay puno ng galit at kawalan ng kapangyarihan.
Mga sinungaling. Ngunit walang nakakarinig sa kanya. Ang buong bansa ay nakikinig kay Doña Victoria. Ang press conference ay isang obra maestra ng paninira. Bawat ebidensya ay isang piraso ng kasinungalingan, ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ito ng isang nakakakilabot na larawan. Si Michelle Del Fuego, isang biyudang hindi matatag ang pag-iisip, isang lasengga, isang abusadong ina. Pagkatapos ng press conference, nagsimulang dumating ang mga mensahe sa cellphone ni Michelle. Mga mensahe mula sa mga taong hindi niya kilala. Walang hiya kang ina. Mabulok ka sa kulungan. Justice for Luandmia. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Tumingin siya kay Attorney Vargas na naghahanap ng kahit anong salita ng pag-asa, ngunit ang mukha ng abogado ay seryoso. Pinalalabas nilang ikaw ang kontrabida, Michelle, at sa mata ng publiko, nagtagumpay sila. This will be very, very difficult. Nang gabing iyon, naramdaman ni Michelle ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang buong mundo ay humuhusga sa kanya. Ang buong mundo ay laban sa kanya. Ang ebidensyang hawak nila mula sa doktor ay tila walang kwenta ngayon sa harap ng isang bagyo ng pampublikong opinyon. Niyakap niya ang kanyang natutulog na mga anak. Ang kanilang mga payapang mukha ang tanging nagpapanatili sa kanya na buo. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan niya sila kayang protektahan? Biglang tumunog ang telepono ni Attorney Vargas. Ito'y isang tawag mula sa abogado ni Doña Victoria. Isinara ni Attorney Vargas ang tawag pagkatapos ng ilang sandali. Ang kanyang mukha ay mabigat. May alok sila. Sabi niya, ang boses ay pagod. Isang huling kasunduan. Ano yon? Tanong ni Michelle. Halos hindi na humihinga. Ibibigay mo ng kusa ang kustodya ng mga bata kay Doña Victoria. Aalis ka ng tahimik. Bilang kapalit, hindi ka nila itutuloy kasuhan ng child abuse. Ang mga salita ay parang isang suntok sa sikmura. Ibibigay ang mga anak niya? Ang pagpipilian ay malinaw na ipininta sa harap niya. Ang mawalan ng mga anak o ang makulong at tuluyan ng mawalan ng mga anak. Napatingin si Michelle sa bintana. Ang kadiliman sa labas ay kasindilim ng nararamdaman niya sa loob. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na natalo na siya. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Ang bawat ubo, bawat kaluskos ng papel ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Para kay Michelle, ang lugar na ito ay parang isang arena kung saan ang kanyang buhay bilang isang ina ay isasalang sa paglilitis. Nakaupo sa kabilang panig si Doña Victoria. Ang kanyang anyo ay kalmado at kagalang-galang. Isang perpektong maskara ng isang mapagmahal na lola. Sa tabi niya si Catherine na hindi makatingin ng diretso kay Michelle. Sinimulan ng abogado ni Doña Victoria ang kanyang presentasyon. Isa-isang inilatag ang mga ebidensya. Ang video, ang litrato, ang testimonya ni Aling Nita. Bawat isa ay tila isang pako na ibinabaon sa pagkatao ni Michelle. Nang tawagin si Michelle sa witness stand, naramdaman niya ang pagtingin ng lahat. Mga matang mapanghusga, mga matang naniniwala sa kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Naalala niya ang gabi bago ang paglilitis, ang gabi kung saan halos sukuan na niya ang lahat. Ngunit habang tinititigan niya ang natutulog na mga mukha ni Leo at Mia, isang bagong lakas ang dumaloy sa kanya. Ang lakas na yon ay hindi nagmula sa galit, kundi sa pag-ibig. Ang pag-ibig ni Daniel na nasa talaarawan. Ang pag-ibig para sa kanyang mga anak. Hindi siya susuko, lalaban siya. Mrs. Del Fuego, simula ng abogado ni Doña Victoria, ang boses ay puno ng pang-uuyam. Totoo po ba na madalas kayong uminom ng alak mag-isa sa gabi? Tumingin si Michelle hindi sa abogado, kundi direkta sa mga mata ng hukom. Ang totoo po, Your Honor. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ay namatayan ako ng asawa. Ang totoo po ay dinurog ang puso ko sa paraang hindi ko pa nararanasan kailanman.
Uminom po ba ako? Sinubukan ko po, pero hindi ko po kaya. Dahil sa tuwing titingin ako sa bote, ang nakikita ko po ay ang kinabukasan ng aking mga anak. At hinding-hindi ko po yon ipagpapalit sa kahit anong pansamantalang lunas. Nagpatuloy ang pagtatanong. Bawat tanong ay isang patibong. Ngunit bawat sagot ni Michelle ay nagmumula sa puso. Hindi na siya ang biktimang umiiyak. Isa na siyang inang lumalaban. Pagkatapos niya, tumayo si Attorney Vargas. Your Honor, mayroon po kaming isang huling testigo na nais tawagin. Ang buong courtroom ay nag-abang. Maging si Doña Victoria ay bahagyang kumunot ang noo. Tinatawagan po namin sa witness stand si Dr. Armando Reyes. Isang pinto sa gilid ng silid ang bumukas. Dahan-dahang pumasok ang isang matandang lalaki, inaalalayan ng isang bailiff. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Narinig ni Michelle ang isang pigil na paghinga mula sa kinaroroonan ni Doña Victoria. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang paglilitis, nawala ang kalmadong ekspresyon sa mukha ng matriarka. Napalitan ito ng hindi maitagong gulat at takot. Umupo ang matandang doktor sa witness stand. Dr. Reyes, simula ni Attorney Vargas, maari niyo po bang sabihin sa korteng ito ang inyong naging profession sa loob ng 40 taon? Isa po akong doktor. Sagot nito. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. At sa loob ng 40 taon na yon, meron po bang pagkakataon na kayo ay napilitang gumawa ng isang bagay na labag sa inyong sinumpaang tungkulin? Tumango ang doktor. Opo. Maaari niyo po bang isalaysay sa amin ang pangyayaring yon? Tumingin ang doktor sa direksyon ni Doña Victoria. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit na puno ng kahulugan. 30 taon na po ang nakalipas, simula ng doktor. May isang batang babae na dinala sa aking klinika. Ang pangalan niya ay Elena Reyes. Sa pagbanggit ng pangalan, naramdaman ni Michelle ang isang malamig na kuryenteng gumapang sa buong silid. Pinilit po akong gumawa ng isang pekeng medical record. Pagpapatuloy ng doktor. Isang dokumentong nagsasabi na siya ay may problema sa pag-iisip. Unstable. Isang kasinungalingan para sirain ang kanyang pagkatao at kunin ang isang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Sino ang nag-utos sa inyo na gawin ang kasinungalingang ito, doktor? Tanong ni Attorney Vargas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng courtroom. Huminga ng malalim ang doktor. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang babaeng nakaupo sa kabilang panig ng silid. Siya po. Ang lahat ng mata ay napunta kay Doña Victoria del Fuego. Para kay Doña Victoria, ang mundo ay isang chessboard. Siya ang reyna. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay mga pawn lamang, mga pirasong ginagalaw niya ayon sa kanyang kagustuhan. Ngunit sa sandaling itinuro siya ng matandang doktor, naramdaman niya ang pagyanig ng buong board. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ang na-checkmate. Objection, Your Honor. Irrelevant. Sigaw ng kanyang abogado, ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Overruled. Sagot ng hukom, ang mga mata ay nakatutok sa doktor. Continue, Dr. Reyes. Si Doña Victoria del Fuego, ulit ng doktor, mas malakas na ngayon. Binayaran niya ako, tinakot niya ako, sinabi niya na kung hindi ako susunod, sisirain niya hindi lang ang aking karera, kundi pati na rin ang buhay ng aking pamilya. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Ang maskara ni Doña Victoria ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang kanyang muka ay namutla. Isang kasinungalingan. Sigaw niya tumatayo. Nagsisinungaling ang matandang yan. Sit down, Mrs. Del Fuego. Mariing utos ng hukom. Ngunit hindi pa tapos si Attorney Vargas. Inilabas niya ang isang pamilyar na bagay. Ang itim na leather-bound notebook ni Danielle. Your Honor, hawak ko po ang personal na tala-arawan
ng yumaong si Daniel Del Fuego. Nais ko pong basahin ang isang maikling bahagi. Binuksan niya ito at binasa sa isang malinaw at madamdaming boses. Kasalanan ko ang lahat. Dahil sa aking karuwagan, hinayaan kong sirain ni Mama ang buhay ng babaeng pinakamamahal ko. Si Elena. Ang kanyang tanging kasalanan ay ang mahalin ako. At dahil doon, pinarusahan siya. Itinuring siyang baliw, ipinakulong sa isang madilim na lugar. Ang plano niya ngayon, laban kay Michelle, ito ay isang multo ng nakaraan. Isang krimen na inulit niya. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo ako, Michelle. Ang bawat salita ni Daniel na binabasa mula sa kabilang buhay ay parang isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng kasinungalingan ni Doña Victoria. Ang huling pag-asa niya ay si Catherine. Nang tawagin si Catherine sa witness stand, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tiningnan siya ni Doña Victoria. Isang tingin na nag-uutos, nagbabanta. Magsinungaling ka. Miss Del Fuego? Tanong ni Attorney Vargas. May alam po ba kayo tungkol sa babaeng nagngangalang Elena Reyes? Tumingin si Catherine sa kanyang ina. Nakita niya ang bakal na utos sa mga mata nito. Pagkatapos, tumingin siya kay Michelle. Nakita niya ang sakit, ang pagod, ngunit pati na rin ang lakas. At sa isang iglap, nagbago ang lahat sa isip ni Catherine. Hindi na siya ang alipin. Hindi na siya ang pound. Opo, sagot niya. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Nakita ko po ang litrato niya, kasama ng kapatid ko. Masaya sila. At ano pa ang alam mo tungkol sa kanya? Huminga ng malalim si Catherine. Ito na. Narinig ko po sa mga matatandang katulong ang tungkol sa nangyari sa kanya na pinagbintangan siya. Sino ang nagbintang sa kanya? Hindi na makatingin si Catherine sa kanyang ina. Yumuko siya at sa isang pabulong na boses na naririnig ng buong courtroom, sinabi niya ang katotohanan. Ang mama po. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Walang utang na loob. Tridor. Si Doña Victoria, na nawalan na ng lahat ng kontrol, ay tumayo at sinugod si Catherine. Ngunit bago pa siya makalapit, napigilan na siya ng mga gwardya. Pinalaki kita. Binigyan kita ng pangalan. Ito ang isusukli mo sa akin? Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang dignidad ay ganap nang nawala. Habang hinihila siya ng mga gwardya palabas ng courtroom, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ang reyna ay natanggalan ng korona. Ang kanyang kaharian ay gumuho sa harap niya. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang malinaw. Tapos na ang laro. Ang hukom, matapos maibalik ang kaayusan, ay tumingin kay Michelle. The court finds the allegations against Mrs. Michelle Del Fuego to be baseless and malicious. The petition for custody is hereby denied. Ang tunog ng gavel ng hukom ay parang musika sa pandinig ni Michelle. Denied. Sa isang salitang iyon, gumuho ang lahat ng takot na binuhat niya sa loob ng mga nakaraang linggo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Napahawak siya sa mesa sa kanyang harapan para suportahan ang sarili. At pagkatapos, tuluyan na siyang napaiyak. Hindi ito iyak ng kalungkutan o galit. Ito ay iyak ng ginhawa. Isang malinis na agos ng luha na naghuhugas sa lahat ng sakit. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Attorney Vargas. Nakangiti ito sa kanya. Isang ngiting puno ng paggalang at paghanga. Tapos na, Michelle, sabi nito. Nanalo ka. Nanalo tayo. Pagtatama niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Habang nagkakagulo ang mga tao sa paglabas ng courtroom, nakita ni Michelle si Catherine na nakatayo mag-isa sa isang sulok. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mukha ay blanko. Tinalikuran na siya ng mga abogadong kasama niya kanina. Iniwan na siya ng mundong minsan niyang tinuring na kanya. Nilapitan siya ni Michelle. Sa paglapit niya, nag-angat ng tingin si Catherine.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pinaghalong pagsisisi at kahihiyan. Michelle, ako. Hindi niya matapos ang sasabihin. Tinitigan siya ni Michelle. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang naramdamang galit. Wala siyang naramdamang pagnanais na manumbat. Ang nakita niya lang ay isang babaeng nasasaktan. Isang babaeng biktima rin, sa ibang paraan. Alam ko na hindi mo ginusto ang lahat ng ito. Mahinang sabi ni Michelle. Alam kong sunod-sunuran ka lang. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Catherine. Patawarin mo ako. Huminga ng malalim si Michelle. Ang pagpapatawad ay isang mahirap na salita. Hindi ko alam kung kaya ko pa yan ngayon. Tapat niyang sagot. Pero ang alam ko, kailangan na nating magpatuloy. Kailangan mo nang hanapin ang sarili mo, malayo sa anino niya. At kailangan ko nang bigyan ng kapayapaan ang pamilya ko. Tumango si Catherine. Iyon na marahil ang pinakamabuting salita na maaari niyang marinig. Hindi pagpapatawad, kundi isang paglaya. Naglakad paalis si Catherine, isang anino na nawawala sa karamihan. Hindi na muling nag-cruise ang kanilang mga landas. Pag-uwi ni Michelle sa bahay, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Leo at Mia. "Mommy, you're home!" Niyakap niya ang kanyang mga anak, nilanghap ang kanilang amoy. Dito, ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang tagumpay. "Opo, mga anak. Umuwi na si Mommy," sabi niya. "At hindi na ako aalis pa." Umupo sila sa sofa, magkakayakap. Sa simpleng paraan na kaya nilang maintindihan, ipinaliwanag ni Michelle ang lahat. "Mula ngayon," sabi niya, "tayo na lang tatlo ang magkakasama. Bubuo tayo ng sarili nating masayang pamilya. Isang pamilyang puno ng pagmamahal at katotohanan." Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin ang kambal, kinuha niyang muli ang talaarawan ni Daniel. Umupo siya sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mga bituin sa langit. Binuksan niya ang huling pahina ng notebook. Blanko ito. Kumuha siya ng panulat at sa ilalim ng huling isinulat ni Daniel, idinagdag niya ang sarili niyang mga salita. "Daniel, mahal ko." Isinulat niya. "Natupad na. May hustisya na para sa'yo, para kay Elena at para sa akin. Pinalaki mo akong isang mandirigma. At dahil doon, habang buhay akong magpapasalamat. Makakatulog ka na ng mahimbing. Kaya ko na. Kaya na namin." Isinara niya ang notebook. Sa wakas, naramdaman niya ang kapayapaan. Isang tunay at malalim na kapayapaan. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Ngunit sa kanyang isip, hindi kadiliman ang nakikita niya. Nakikita niya ang pagsikat ng araw, isang bagong umaga, isang bagong simula, at isang ideya ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang ideya kung paano niya bibigyan ng kahulugan ang lahat ng kanilang pinagdaanan. 6 na buwan ang lumipas. Ang babaeng nakatayo ngayon sa entablado ay ibang-iba na sa biyudang umiiyak sa isang madilim na sulok. Si Michelle Del Fuego ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang liwanag ng layunin at kapayapaan. Nasa harap niya ang isang maliit na grupo ng mga tao, mga abogado, mga social worker, mga mamamahayag, at ilang kababaihan na may mga kwentong katulad ng sa kanya. Sa likod niya, sa isang malaking banner, ay nakasulat ang mga salitang, "The Elena Reyes Foundation, Justice for the Voiceless." "Magandang hapon po sa inyong lahat." Simula ni Michelle, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mikropono. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si Michelle Del Fuego, ang byuda ni Daniel Del Fuego. Marami sa inyo ang nakasubaybay sa aking naging laban sa korte, ngunit hindi po ako nandito ngayon para pag-usapan ang aking sarili." Huminga siya ng malalim
Nandito po ako para bigyan ng boses ang isang pangalan na matagal na panahong isinadlak sa dilim at katahimikan. Ang pangalan niya ay Elena Reyes. Ikinuwento niya ang kwento ni Elena, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng puno ng pangarap at pag-ibig. Isang babaeng pinagkaitan ng katarungan. Ang Del Fuego Wealth, ang perang ipinamana sa akin ng aking asawa, ay hindi lang pera. Pagpapatuloy niya, ito ay simbolo ng isang malaking pagkakamali, isang kasalanan na kailangang itama. Ito ang dahilan kung bakit itinatag namin ang pundasyong ito. Tumingin siya sa mga mukha sa harap niya. Ang Elena Reyes Foundation ay isinilang mula sa sakit, ngunit ito'y mabubuhay sa pag-asa. Layunin naming magbigay ng libreng legal at psychological support para sa mga kababaihang inaapi at pinagsasamantalahan ng mga makapangyarihan. Para sa mga babaeng pinipilit patahimikin, para sa mga babaeng pinagkakaitan ng kanilang mga karapatan at ng kanilang mga anak. Hindi na natin maibabalik ang buhay ni Elena, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Ngunit maaari nating siguraduhin na ang kanyang kwento ay hindi na mauulit pa. Mula sa kanyang abo, magtatayo tayo ng isang dambana ng pag-asa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Bumaba siya ng entablado at agad siyang sinalubong ng dalawang maliliit na figura. "You were great, Mommy!" sigaw ni Mia habang yumayakap sa kanyang binti. "We're proud of you, Mommy," sabi naman ni Leo na hawak ang kanyang kamay. Yumuko si Michelle at niyakap ang kanyang kambal, ang tunay na kayamanan niya, ang tunay na dahilan ng lahat. Sa isang sulok, nakita niya si Attorney Vargas nakangiti at tumatango sa kanya. Isang tango ng paggalang. Hawak ang kamay ng kanyang mga anak, lumabas si Michelle sa gusali. Ang sikat ng hapon ay mainit sa kanyang balat. Tumingala siya sa langit. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi na siya natatakot. Ang trahedya ay hindi ang katapusan ng kanyang kwento. Ito pala ang simula. Ang simula ng isang legasiya. Ang legasiya ni Elena. Ang legasiya ni Daniel. At ngayon, ang kanyang legasiya. At habang naglalakad sila palayo, isang pamilyang binuo ng pag-ibig, katatagan, at pag-asa. Alam ni Michelle sa kanyang puso na sa wakas, tunay na malaya na sila. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Michelle Del Fuego, isang paglalakbay mula sa pighati, patungo sa pagbangon at pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong umiyak, nagalit at umasa para kay Michelle. Ang kanyang laban ay naging laban nating lahat. Sana po ay naiwan sa inyong mga puso ang mensahe ng istoryang ito. Isang paalala na ang pinakamatinding kadiliman ay kayang talunin ng liwanag ng pag-ibig ng isang ina. Isang patunay na ang katarungan, gaano man katagal, ay darating para sa mga hindi sumusuko. At higit sa lahat, isang bulong ng pag-asa na sa bawat pagbagsak, mayroong pagkakataong bumangon ng mas matatag. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak na eksena sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot sa paglalakbay ni Michelle? Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ang nagbibigay buhay at inspirasyon sa bawat kwentong aking isinusulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat, palaging nagmamahal at nagpapasalamat.